Magandang tanghali, Miss Pam. Cedric po ang pangalan ko. Nangyari po ito nang mamatay si Lola sa probinsya. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Maraming haka-hakang kinulam si Lola. Sa pag-uwi namin sa probinsya noon, halos hindi na namin makilala ang nasa kabaong. Sobrang payat na kasi ni Lola. Saka ibang-iba ang kanyang pangangatawan. Malayong malayo nang minsan kaming dumalaw sa bahay nito. Malaki ang pinagkaiba ni Nanang dito Napakalusog ng katawan niya dati. Napakalaki ng pinayat ni Nanang. Nagkatinginan ng mga taong naroon sa lamay. Hanggang sa namagitan ng katahimikan sa paligid. Mga ilang sandali pa, napaubo si Nanay. Maya-maya pa, may lumapit na matanda sa nanay ko noon. Saka biglang bumulong. "Huwag kang mabibigla, Ineng. Halos ilang araw kasi bago mamatay si Maring Ising. May nasabi siya sa akin noon. Merong umaaligid daw sa bahay niyang ito. Sabi pa niya ay parang aswang daw. Mabilis daw kasing nawawala yon. Lalo na kapag may narinig siyang ingay sa loob ng bahay." Nagsitayuan ng mga balahibo sa batok ni Nanay. Simula bata pa lamang kasi, marami nang naikwento si Lolang kababalaghan sa kanya. Napatango si Nanay sa kinawento sa kanya ng matanda. Napatitig na lamang ito sa kabaong ng kanyang yumaong ina. Saka nagsalita sa kanyang sarili. "Nay, kung nasaan ka man at kung may nais ka pong sabihin sa akin, handa po akong makinig. Huwag mo lamang po akong tatakutin." Nagtipon-tipon kaming lahat para manalangin. Medyo konti pa lamang ang mga tao noon. Nasa 2 araw pa lamang kasi ang burol ni Lola. Habang kami ay nagdarasal noon, napatitig ako sa labas ng pintuan. May nakita kasi akong matandang babaeng nakatayo roon. Nakatingin sa amin ng matanda. Naisip ko na baka kamag-anak din namin yon. So ang ginawa ko noon, humiti ako sa matanda. Laking kulat ko na lamang nang titigan ako ng matanda ng masama. Saka dali-daling umalis. Sino kaya yon? Napaka-weirdo naman. Sabi ko pa sa aking sarili. Nang matapos na ang pagdarasal sa kaluluwa ni Lola, saka pa isa-isang umuwi ang mga tao. Wala pa namang nagsusugal ng mga oras na yon. Saka ang tanging naiwan na lang sa bahay ay ako at si Nanay. Saka yung isa ko pang tiyahin na isang matandang dalaga. Naisipan ng nanay ko at ng tiyahin ko na maglaro ng baraha. Habang ako naman ay tamang nood lang. Napapahikab na rin ako ng mga oras na yon. Nakakaramdam na kasi ako ng antok. Sa paglipas pa ng 1 oras, hindi ko na kinaya pa ang antok. "Nay, matulog na po tayo sa kwarto. Magpahinga na tayo, Nay." Wika ko pa sa kanya. "Hindi natin pwedeng iwan ng lola mo rito, anak. Mauna ka nang matulog. Magbabantay pa kami sa lola mo." Napatango na lamang ako sa mga sinabi ni Nanay. Saka nagpahatid na sa kwarto. Sa pagsapit ng 11:30 ng gabi, nawalan kami ng kuryente. Napasigaw si Nanay at si Chang. Saka dali-daling naghanap ng kandila. Hanggang sa nagpunta nga itong si Nanay sa kusina. Sa pagpasok ni Nanay sa kusina, natigilan bigla si Nanay. Nakarinig si Nanay ng mga paisa-isang yabag. Nang mga oras na yon, lalong kumabog ang puso ni Nanay. Nagpalinga-linga ito sa paligid. Sino yan?" Nauutal pang tanong ni Nanay. Walang sumasagot. Nagsitayuan pa ang mga balahibo ng aking ina. Nang biglang umihip ang malamig na hangin. Muli itong nakarinig ng mga pagyabag. Saktong nagkaroon ulit ng ilaw. Nay? Nagulat daw talaga ang nanay ko noon nang makita yung isang taong kagaya ng mukha ni Lola. Naglalakad daw yun palabas ng kusina. Natatakot man na baka multo yun ni Lola, sinundan yun ni Nanay. Sa paglabas niya sa bahay noon, nakatayo na sa di kalayuan ng kamukha ni Lola.